everyone! Joka here once again and welcome back to my channel. Wednesday na nga ngayon guys at Wednesday is very busy day for me. Dahil nga guys, Pasar Day ngayon or yung tinatawag nating market day. So every Wednesday nga po nagma-market day ako. At kung maitatanong nyo, nani lang ako dito, bakit ako gumagawa ng pagma-market and at the same time, nakikita nyo na rin sa aking mga video na nagluluto na rin ako. Dahil nga yan guys, sa mukhang pera ako. Dahil yun naman talaga guys, ang purpose natin kung bakit tayo nangingibang bansa. Para kumita ng pera. At dahil nga guys, nag-retire na ang kanilang 15 years na helper dito sa bahay. Nag-hire naman sila guys, but unfortunately, hindi nila nagustuhan yung kanilang na-hire. Kaya naman guys, tinake ko yung opportunity na yon para kausapin sila na why not ako na lang ang gumawa ng mga gawain dito sa bahay, since ako na lang naman mag-isa kapag umaalis sila dahil nga whole day na guys ang mga bata sa school. Ako na lang talaga mag-isa dito guys, kaya naman ginrab ko yung opportunity na yon para madagdagan yung ating income. At yun yung reason guys kung bakit ako namamalengke every Wednesday, kung bakit ako nagluluto, nakikita nyo sa aking mga videos. And at the same time guys, naglilinis na rin ako ng bahay. And of course, hindi rin naman sila papayag na gagawin ko lahat yon. Kaya naman, nag-hire pa rin sila ng makakatulong ko. Yun yung tinatawag naming deep cleaners na 2 days per week. Nandito po siya. At siya yung nagdi-deep cleaning. So, ang ginagawa ko na lang talaga is tidy up, luto, sundo sa mga bata. So, yun po yung aking routine every day. Actually guys, meron na akong video ng Pasar, but it was like 3 years ago or hindi ko na matandaan, and dun pa yun sa aming old place. So this is our new place for 2 years already at hindi ko pa napapakita sa inyo ang Pasar dito. This is smaller than the first one. Kaya guys, ipapakita ko sa inyo ang Pasar na meron sila dito sa aming new place, and at the same time kung gaano ba dumoble yung mga prices na mabibili natin sa Pasar after 2 or 3 years. Hindi ko na kasi guys talaga matandaan. So, eto nga po guys ang aking vlog before ng Pasar Day. Ayan. At ngayon naman guys, samahan nyo ako guys, Pasar na meron sila dito sa aming new place. Let's go! At ayan na nga guys, papunta na tayo sa Pasar place. At naglalakad lang ako guys dahil malapit lang naman. So, yung kulay green na yan. So, dyan lang po yung marketplace. Malapit lang naman guys. Nilalakad lang. Isang bloke lang naman guys. At ito ang aking ayan ang aking mahiwagang bag kapag pupunta ng market. So, hindi, masarap na pumunta guys, masarap nang maglakad ngayon kasi medyo malamig na. Kahit mataas ang sikat ng araw, medyo malamig na. Kaya masarap. By the way guys, hindi ako masyadong makakapag-video ng habang namimili ako. Kasi nga guys, mahirap dahil hawak-hawak ko lang naman yung aking camera or yung aking phone. Mahirap talaga guys kapag walang kumukuha ng video. So, sariling sikap lang talaga tayo guys. But, ipapakita ko sa inyo guys kung gaano karami yung paninda sa bazaar. Ito na tayo guys sa market. Sa kanilang Pasar place. So, kung mapapansin nyo guys, sa gitna lang po yan ng mga apartment. So, street market lang talaga siya guys. Maliit lang siya para lang talaga sa neighborhood na to na makapamili sila ng mga sariwang prutas at vegetable at the same time nagaling pa talaga guys sa village. Ngayon guys, kung mapapansin nyo, meron din namang mga ganyan oh. Katulad lang sa Pilipinas. Ayan, tingnan nyo. Meron din namang bilihan ng damit. Nice spices. Bahçeli, bahçeli.
Wala pang masyadong tao guys. Medyo maaga ako ngayon kasi gusto ko magpahinga ng maaga kaya pumunta ako dito ng medyo maaga pa. So ayan, ganito lang kahaba yung kanilang bazaar. At okay din palang pumunta dito ng medyo maaga kasi wala pang masyadong tao. Hindi ako bumibili ng mga olive kasi ayaw nila yon or mga spices. Ayaw nila nun dahil nga gusto nila sa supermarket mismo bumibili. So pakita ko lang sa inyo kung gaano lang kalaki. Tingnan nyo guys yung mga presyohan. Tingnan nyo guys, ang saging dito is 100 per kilo. Ang lemon is 70 per kilo. So yung 100 talaga, yung 100 before, like 2 years ago, is wala na talaga siya. Hindi ka na talaga makakabili. Ayan. Tignan nyo man guys ang kanilang. See? Pero believe lang talaga ako guys sa Turkey dahil sobrang dami nilang mga prutas, vegetables, na kung saan ang lalaki pa talaga guys. Ito, meron din sila mga spices yung tinitinda dito. Ito yung mga prutas. Imagine nyo yun guys. Look, 120 ang kilo na. At ang kanilang mga tomatoes, ang lalaki. Ito meron 30 per kilo, 15 per kilos. At ayan. Tignan nyo naman guys kung gaano kalaki ang cabbage nila. So ayan, 150 per piece. Tane is per piece. Ayan, 150 per piece. Tignan nyo guys ang talong. Look, ang lalaki ng talong. At dyan. At ayan na nga guys, magsisimula na akong mamili at hindi ko na nga kaya mag-video habang namimili ako kasi may hawak akong bag, may hawak akong phone, so imposible for me to take a video. So yun lang po at magkikita-kita tayo sa bahay. Benim abi 1 kilo burada. 1 kilo mu? Evet. Ve patlıcan 1 kilo. Tamam. Ayan na guys, tapos na tayong mamili ngayon. Pauwi na tayo sa bahay. Look at that guys, sobrang ganda, di ba? Oh. Sobrang gustong-gusto ko talaga ang autumn guys. Ayan, pauwi na nga tayo at ito, ang dami ko nang napamili. At mamaya kukwentahin natin kung magkano ba lahat ang napamili ko dito sa bazaar. Andito na nga tayo guys sa bahay at itong lahat ng ito ang siyang naipamili ko sa bazaar. So, ito po yung saging. Nakabili ako ng 2 kilo mahigit. Ang kilo niya is 100 Turkish lira. So, ito po is 225. Nakabili rin ako ng half kilo lang na kiwi. At ang kilo naman niya is 100. So, this is 50. And then, nakabili rin naman ako ng red bell pepper. Nakalahati lang kasi ayoko naman na mabulok lang siya sa fridge namin. Mas madalas kasi guys na bubulukan kami ng mga vegetables. Kaya kalahati lang muna since every week naman is namimili ako. This is 25 Turkish lira. 1 kilo of peach. 100 Turkish lira. Then, meron din ako dito kung tawagin nila is fasulye. Sa atin naman is Baguio beans na 70 per kilo. This is 1 kilo. At ang kanilang talong, dito naman, ang tawag sa talong is patlijan. Ito naman guys is 80 per kilo. This is 1 kilo. So 80. And I got also tomato for
40 per kilo. This is 1 kilo. Cauliflower. This is cauliflower, 80 per kilo. 1 kilo rin ang kinuha ko. And then, ito ang pinaka-paboritong prutas ng aking mga alaga, especially yung panganay na alaga ko. Ito yung, kung tawagin dito is nar, sa English naman is pomegranate. So, 60 per kilo, kumuha ako ng 3 kilo kasi within a week guys, nauubos niya ang 3 kilong ito. So, ayan. This is 180 Turkish lira at meron ako doon nasa kusina. Hindi ko na dinala dito kasi medyo basa siya. Spinach. Ang spinach naman guys is nagre-range 50 to 60 per kilo. So 1 kilo ang kinuha ko kasi kapag niluto mo yun, kumukonti na siya. So 60 ang kuha ko. So all in all guys, syempre, para transparent tayo sa ating mga amo, gumagawa ako ng lista. So, bini-breakdown ko ang lahat ng pinamili ko. So, naka 870 Turkish lira nga tayo for today's bazaar. Ano naman guys, so almost 1,000 na guys yung presyo ng lahat ng pinamili na to. Imagine nyo guys, 2 years lang ang nakalipas. Let's say 3 years lang ang nakalipas. Kung gaano kataas na yung kanilang inflation rate, kung gaano na kamahal dito sa... At ano nga pa guys ang ginagawa ko after kung makapamili sa bazaar? So lahat po ng aking mga pinamili is hinuhugasan ko at the same time, ibinababad ko po siya sa baking soda para maalis talaga yung kanyang mga dumi. Kasi nga, alam naman natin na galing pa siya sa ibang lugar, from village, tinravel pa po siya papunta dito. So, ang ginagawa ko po, hinuhugasan ko siya lahat at ibinababad ko siya sa tubig na merong baking soda. So, ito na nga guys, yung mga pinamili ko na kasalukuyang binababad ko sa tubig na may baking soda. So, pinagsama ko na yung dalawang prutas na to, ang kiwi at ang peach. Ganun din ang tomato at ang bell pepper since pareho naman siyang ricado. At hinugasan ko na rin ang aking nabiling saging at ganun din ang yung iba guys, hindi ko pa nahuhugasan dahil wala akong masyadong maraming pwedeng pagbabaran ng mga nabili ko. So, ito is like 10 minutes lang naman. Papalitan ko na rin siya ng mga iba pang napamili ko. I hope guys, nabigyan ko kayo ng konting idea with regards sa mga prices dito sa Turkey. This is just a raw product guys. Imagine niyo raw products pa lang to pero napakamahal na. How much more guys kapag naluto na to sa restaurant. Para sa mga kababayan natin gustong mag-tour dito sa Turkey, I hope nakatulong ito sa inyo na makapag-ready kung magkano ba yung dapat nyo maging pocket money kapag mag-tutor kayo dito sa Turkey. And that's all for today's video guys. I hope you like it. Please hit the button likes, share, and comment down below. See you on my next vlog.